Ay naku, ano ba tong niluto mo? Itapon mo yan. Opo, MS Song. Ayusin ko na po. Jixi, hindi ko gusto ang luto niya. Kumain na lang tayo sa labas. Ang lakas ng ulan sa labas. Paano kung magkasakit ka? Ikaw, bilhan mo siya. Gusto kong ice cream cake mula sa West City. Narinig mo ba? Ano pat hindi ka pa umaalis? Huwag mong hayaang matunaw ang cake. Kung hindi, hindi ko yan kakainin. Opo. Ayos ka lang ba? Zhao Yu. Hindi ka ba kapos sa pera? Malaking tao to. Kung magpapanggap ka lang na nagtataksil, hindi ka mawawalan ng pera. Hindi ka mawawalan ng pera. Ikaw ang girlfriend ni Chen Zizi. Hindi ko inakala. 3 taon nang nakalipas. Nakipagtalik ka sa akin. Tapos umalis ka na lang. Hindi na kailangang sabihin pa. Isa lang yang palabas noon. Sedge na nga. Ngayong gabi, formalin na natin ang relasyon. Song Jiai, talagang kasama mo si Zhao Yu na naglalandian. Ako pa talaga ang naawa sa iyo. Sa isang babaeng walang hiya. Nagbibiro lang ako. Huwag kang masyadong seryoso. Sedge, ihahatid na kita. Salamat sa iyo. Tara na. Master Chen. Nabili ko na ang keke na gusto mo. Anong ginagawa mo? Pinabili lang kita ng cake. Nanlalandi ka na. Song Jiai, ang landi mo talaga. Song Jiai, ganoon ka ba kadesperada sa lalaki? Say, ngayon, pagbibigyan kita. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Chen Zixi, anong gagawin mo? Hubarin mo ang damit mo. Anong sabi mo? Sabi ko, hubarin mo ang damit mo. Chen Zixi, huwag kang masyadong Ako ay isang katulong, hindi isang babaeng bayaran. Kanina lang sa labas, nanlalandi ka ng ibang lalaki. Ngayon, nagpapanggap ka na namang malinis. Bakit? Takot kang hindi ko kayang bayaran? Huwag kang mag-alala, marami akong pera. Hubarin mo ang isang damit, 10,000. Siege. Ikaw ang nagsabi niyan. Isang damit, 10,000. Huwag kang magsisi. Tama na, Ito lang, sapat na. Master Chen, baka naman hindi mo kayang bayaran. 3 taon na. Wala ka talagang pinagbago. Umalis ka. Chen Zixi, hindi na tayo pwedeng bumalik. Nanay, anong nangyari sa'yo? Nanay, kailangan mong lumaban. Kukunin ko ang lahat ng kailangan para sa operasyon mo. Nanay, Dahil magkaklase tayo, pwede kitang tulungan sa bayad sa operasyon. Pero, may kondisyon ako. basta mailigtas lang ang nanay ko. Gagayin ko ang lahat ng kondisyon mo. Galitin mo si Chen Jixi. At, huwag mong sabihin sa kanya ang tungkol dito. Kung hindi, 10 beses na bayad pinsala sa gastos medikal. Bakit? Anong drama mo? Anak ka lang ang isang katulong. Naglakas loob ka pang akitin si Jixi. Siya ang lalaking gusto ko. Pero, kapag kinamuhian ka niya at iniwan ka niya, natural lang na sa akin siya babalik. Zixi, kung hindi operahan ang nanay ko, magiging plant person siya. Kailangan kong gawin ang sinabi niya. Patawad. Mahal kita. MS Song, lasing na lasing si Master Chen sa bar namin. Pakisundo naman po siya. Anong bar? Pasensya na.
Dapat ang girlfriend niya ang tawagan ninyo. Pero ang numero mo lang ang nakasave sa cellphone ni Master Chen. Sige, naiintindihan ko. Pupunta ako agad. Bakit, Song Jiai? Zhixi, ama na ang inom. Umuwi na tayo. Song Jiai. Mukhang lasing na lasing talaga ako. Nagkakaroon na ako ng guni-guni. Hindi ito guni-guni. Ako to. Umuwi tayo. Hindi. Wala na tayong tahanan. Ikaw. Ikaw ang nagtaksil sa akin. Master Chen, lasing ka na. Ihahatid kita pabalik sa pamilyang Chen. Sabihin mo. Bakit mo ako pinagtaksilan? Sabihin mo. Uminom ka na naman ng napakaraming alak. Mamaya, sasakit na naman ang tiyan mo. Hindi ba't gusto kong makakuha ng investment? Kung hindi, paano kita pakakasalan sa hinaharap? Song Jiai, mahal mo ba ako? Sabihin mo. Bilisan mo, sabihin mo. Song Jiai, mahal mo ba ako? Sabihin mo. Bakit mo ako pinagtaksilan? Sabihin mo. Hindi kita pinagtaksilan. Noon kasi. Jixi, nandito ako para sunduin ka. Zhixi. MS Su. Ayos lang yan, kapag nalalasing si Master Chen. Madali siyang makatulog. Ang tungkol sa amin ni Jitsi, may karapatan ka bang makialam bilang isang katulong? Ano bang ipinagyayabang mo? MS Su, pasensya na. Napakadaldal ko. Napakadaldal mo nga. Ano ba ang sasabihin mo kay Jitsi kanina? Hindi kaya nakita mong mayaman na si Jitsi, kaya gusto mo siyang guluhin ulit? At sabihin ang nangyari noon? Hindi. Hindi ko naisip na guluhin siya. Ako. Binabalaan kita. Nagkasundo tayo noon. Ako ang magbabayad para sa operasyon ng nanay mo. Ikaw naman magpapanggap para kamuhian ka ni Chen Jixi. Kung sasabihin mo ang totoo, sisiguraduhin kong ang nanay mo ay hindi na makakabangon habang buhay. Jitsi, gising ka na? Song Jiai, Zhixi. Hindi mo ba ako tutulungan na buhatin si Jitsi? Papunta sa kotse? Sige na, pwede ka nang umuwi. Jixi, alam kong nasa puso mo pa rin ang babaeng yan. Pero ayos lang. Kapag nangyari na ang dapat mangyari sa atin, siguradong may in love ka sa akin. Jixi, umalis ka. aray Jixi, ang sakit ng ginawa mo sa akin. Ito ang nararamdaman ni Zhixi tuwing nakikita niya kami ni Zoyu. Song Jiai. Wala kang karapatang umiyak. Ang lahat ng ito, kasalanan mo. Ay, ang mga lalaki talaga. Kapag lasing, walang preno. Buong gabi niya akong ginulo. Ang pangit ng itsura mo. Baka naman nakikinig ka sa mga nangyayari sa amin ni Jitsi. Kaya buong gabi kang nag-iisip ng lalaki. MS Su, magpakatino ka. Wala akong ugaling makinig sa usapan ng iba. Ang mga bagay sa pagitan mo at ni Master Chen ay walang kinalaman sa akin. Bakit ka nakatunga nga? Hindi ka pa ba magbubukas ng pinto? Sino po ang hinahanap nyo? Nandyan po ba si Song Jiai? Ako po yon. Ito ang bulaklak na padala ng boyfriend mo. Boyfriend. Sino po ang nagpadala? Si Zoyu. Pasensya na, hindi na kailangan. Anong klaseng bulaklak ito? Ito ay pulang rosas. Ang ibig sabihin nito ay, ikaw lang ang nag-iisa sa buhay ko.
Kailangan ko munang pag-isipan, yan ng mabuti. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo pa ring tumanggap ng bulaklak mula sa iba, di ba? Biro lang. Ikaw lang ang nag-iisa sa buhay ko. Simula ngayon, tatanggapin ko lang ang mga bulaklak na galing sa'yo, okay? Mabuti naman kung ganun. Song Jae, ang lakas ng loob mo. Mang-akit ng lalaki. Dito pa sa pamilyang Chen. Song Jiai, talagang lumalakas ang loob mo. Mang-akit ng kung sino-sino, dito pa sa pamilyang Chen. Hindi ako. Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na dalhin? Ang mga bagay na yan dito sa pamilyang Chen. Hindi ako. Hindi ako ang may gawa. Ang isang katulong ay dapat may kamalayan sa kanyang tungkulin. Simula ngayon, 24 oras kang nakastandby. Kung wala akong pahintulot, hindi ka pwedeng umalis sa pamilyang Chen. Hindi. Tumanggi ako. Bakit? Nakakaapekto ba yan sa pang-akit mong lalaki? Tita Wang, ilabas mo siya. Gabi na. May kailangan ba kayo, Master Chen? Anong gagawin mo? Baliw ka ba? Naglakas loob kang kagatin ako. Paano ka magiging tapat kay Zhao Yu? Boyfriend ko, si Zhou. Siyempre, hindi ko siya kayang traidorin. Hindi mo siya kayang traidorin? Ikaw noon, bakit mo ako trinaydor? Noon, nung kayo ni Zhao Yu ay magkasama sa kalokohan, naisip mo ba na ako ang boyfriend mo? Ngayon, gusto mong maging tapat para sa iba? Managinip ka. Pagkatapos lang ng kasal, Ano bang iniisip mo? Pinangako ko sa'yo, hanggat ayaw mo, hinding-hindi kita gagalawin. Ikaw ang pinakamagandang regalo na ibinigay sa akin ng mundo. hawak mo pa rin ang litratong ito. Basura lang yan, na nakalimutan kong itapon. Hindi mo siguro iniisip na mahal pa rin kita, di ba? Huwag kang mag-alala, Master Chen. Hindi ako mag-assume. Kung basura yan, lilinisin ko na. Kung lilinisin mo ang basura, linisin mo na rin ang salamin. Song Jae, anong ginagawa mo? Nabrush mo na ba ang inidoro? Bakit? Ngayon, takot kang mahuli? Song Jae, anong ginagawa mo dyan sa loob? Song Jae, anong ginagawa mo dyan sa loob? Lumabas ka dyan ngayon din. Aba, ikaw na malandi ka, naglakas loob ka pang i-lock ang pinto? Inuutusan kitang buksan ang pinto ngayon din. Kung hindi kapag nabuksan ko to, lagot ka sa akin. Kailangan mo ba talaga akong pahirapan ng ganito? Pahirapan ka? Karapat-dapat ka ba? Song Jae, bingi ka ba? Ilang beses na kitang tinawag. Huwag mong kalimutan ang posisyon mo. Isang katulong. Dapat 24 oras kang nakastandby. Dapat 24 oras kang tawagin, andyan ka agad. Pasensya na, MS Su. Nakatulog kasi ako. May kailangan po ba kayo? Bakit ka naglalak ng pinto para matulog? May ninakaw ka ba, no? At tinatago mo dyan sa loob? Pakiusap, huwag niyo po akong siraan ng ganyan. Wala akong ninakaw na kahit ano. Malalaman lang kung nagnakaw ka o hindi kapag tiningnan. Sapat na ba ang nakita mo? Pwede na ba akong umalis ngayon? Kahit na wala kang ninakaw na gamit, hindi ba't nagnakaw kang tao? Si Chen Zixi ngayon ay, ang pinakamayamang binata sa Nancheng. Masasabi mo bang kahit kaunti, ay hindi mo na siya mahal? Siyempre, hindi ko na siya mahal. Zixi, anong ginagawa mo rito? Aba, malandi ka. Naglakas loob kang. Landiin ang lalaki ko sa harap ko pa. Paano niya ako malalandi? Nandito lang ako para itapon ang mga basura. Huwag mong sabihin, akala mo nagtataksil kami? Ang mga malandi mahilig mag-assume. Sa tingin mo karapat-dapat ka?
Master Zhu, paano niyo po balak ipagdiwang ang kaarawan niyo ngayong taon? Ngayong kaarawan ko. Siyempre, kasama ko ang girlfriend ko. May girlfriend na si Master Zhao? Sino po ang dalagang iyon? Maaari niyo po bang ibunyag? Hindi ko pwedeng sabihin ang pangalan niya. Pero sasabihin ko sa iyo. 3 taon ko na siyang gusto. Song Jie. Ang galing mo talaga. 3 taon na. Pero hawak mo pa rin si Zhao Yu. Hindi ko ginawa. Anong drama yan? Hindi ba ikaw yan sa interview? Bukod pa riyan. Hindi ba nagpadala pa si Zhao Yu? Ang bulaklak sa'yo? Tamang-tama. Kami ni Jixi ay magkakaroon din ng aming sariling oras. Ako ang dalagang ito. Ay, sige na nga. Bibigyan kita ng 1 araw na pahinga. Puntahan mo na ang boyfriend mo. MS Su. Actually, ako. Zhao Yu, bakit ka nandito? Bimisita lang ako sa iyo. Zhao Yu, ikaw nga. Sabi ko na nga ba? Kayo na. Si Song Jie nahiya pa. Ayaw umamin. Mahiyain kasi siya. Alam mo naman, huwag mo na siyang tuksuhin. Birthday ko ngayon. Samahan mo akong mag-celebrate. Pinayagan ba kitang umalis? Master Chen, birthday ko ngayon. Isasama ko ang girlfriend ko para mag-celebrate. Huwag mong kalimutan, katulong ka lang ng pamilyang Chen. Kung wala akong pahintulot, wala kang pupuntahan. Kung ganoon, wala akong magagawa kundi makikikain na lang sa bahay ni Master Chen. Magkaibigan tayo noon. Sigurado akong hindi ka magagalit, di ba? Ang daming pagkain sa bahay ni Master Chen. Grab. Jay, bakit ang lamig ng kamay mo? Painitin ko nga. Jitsi, tikman mo to. Masarap ba? Lahat ng pinapakain mo, masarap. Song Jie, anong ginagawa mo? Wala. Jitsi, pwede mo ba akong tulungan? Ulutin ang chopsticks. Jitsi, pwede mo ba akong tulungan? Ulutin ang chopsticks. Baliw ka ba, Master Chen? Anong pinagdadawa mo? Bigla-bigla ka na lang. Huwag mong takutin ang girlfriend ko. Kahit pa pinagsawaan ko na, walang ibang pwedeng humawak sa kanya, lalo na ikaw. Master Chen, gusto mo bang balikan ang nakaraan? Sayang, huli na ang lahat. Si Jay ay akin ng gayon. Ang babae mo, Bitawan mo. Baliw ka ba? Jitsi! ayos ka lang ba? Umalis ka, kung hindi, ipapabuhat kita palabas. Bitawan mo. Mahal na mahal mo ba talaga siya? Akala mo ba totoo ang nararamdaman niya para sa'yo? Pinaglalaruan ka lang niya. Ikaw. Hindi mo rin ba ako pinaglalaruan? Una, naging katulong ka sa pamilyang Chen. May malaking penalty sa kontrata. Tapos, sa loob ng 24 oras, pinatira mo ako sa pamilyang Chen at hindi pinayagang umalis. Chen Zixi, ano ba talagang gusto mo? Pakawalan mo na ako, please. Gusto mo talagang umalis sa akin, di ba? Kung sabihin kong, pakakawalan mo ba ako? Song Jie, sasabihin ko sa'yo, kahit na tayong dalawa, ay magpahirapan hanggang mamatay, hindi kita hahayaang umalis sa akin. Hello. Pakiusap, alagaan niyo po ang nanay ko. Magbabayad po ako agad. Song Jie, Song Jie. Dahil kulang ka sa pera para sa patay mong nanay, tutulungan na lang kita. MS Su, pwede po bang itanong kung kailan babalik si Master Chen? Gusto ko po sanang kunin ang sweldo ko ngayong buwan. Gusto mo ang sweldo, ha? Gusto ko sanang ibigay sa'yo. Pero ang sweldo mo, nadeduct na lahat. Bakit? Sabi ni Master Chen, hapon habang nagtatrabaho ka, nilandi mo ang isang lalaki, kaya lahat ay ibinawas. Kaya ang pagbahas ng sweldo ko ay utos ni Chen Zixi. Naman. Sabi niya mayroon ka pa namang. Si Master Zhao ang sugar daddy mo. Hindi niya kailangan ang maliit na sweldo na yan. MS Su, alam mo naman, ang sitwasyon ng nanay ko. Kailangan ko talaga
ang pera ngayon. Saj, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung gaano karaming pera ang kikitain mo. Depende yan sa kakayahan mo. Kung ganito lang ang gagawin, hindi ko nakikitain ang perang yan. Akala mo ba si Sukeng yan ay nagbibigay ng charity? Huwag mong kalimutan na ikaw ang nagmakaawa. Natulungan kitang kumita ng pera. Ngayon gusto mong umalis? Hindi pwede. Gusto ko lang kumita ng pera. Hindi ko ibebenta ang sarili ko. Sino ang nagsabing ibebenta mo ang sarili mo? Mag-inom lang. Mag-inom. Pero hindi ako sanay uminom. 1,000 piso bawat baso. Kung nakapagdesisyon ka na, pumasok ka. Boss Wang, ipakikilala ko po sa inyo. Ito po ang assistant ko, si Song Jiai. Siya po ang sasama sa inyo uminom ngayon. MS Su, mayroon ka pa lang. Ganyang kagandang assistant. Bakit hindi mo agad dinala? Hindi ko po ito dinala para sa inyo, Boss Wang. Dinala mo ba? Bilisan mo, umunta ka sa tabi ni Boss Wang. Ayaw mo na bang pera para sa nanay mo? Ganda. Halika. Mag-toast tayo. Boss Wang, ako po ang maggutos sa inyo. Ang galing uminom. Kung ganon, hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nalalasing. Maliit na ganda. Saan ka pupunta? Ang ingay naman dito. Master Chen, bakit ka nandito? Kung alam ko lang na darating ka, sana sinabihan mo ako. Bilisan mo, mag-toast ka kay Master Chen. Dali. Master Chen, Tingnan mo yan. Ipakita mo kay Master Chen kung paano. Master Chen, tingnan mo, maganda ba tong hostess? Hindi lang marunong uminom. Maganda pa ang mukha. Tingnan mo ang katawan. Tingnan mo ang mga binti. TSK, TSK, TSK. Hostess. Jix! Ako ang nagdala kay Song Jiai dito. Sabi niya 1,000 bawat basong alak. Sasama siya sa inuman. 1,000 bawat baso. Tama ba? Naman. Bakit ka nakatungangad yan? Bilisan mo, salinan mo ng alak si Master Chen. Master Chen, Ganoon ka ba kadesperado sa pera? Kung bibigyan ka ng pera, gagawin mo ang lahat? kaya pala binawasan ang sweldo ko. Utos ni Chen Zixi. Naman. Sabi niya mayroon ka pa namang. Si Zoyo na sugar daddy. Hindi mo na kailangan ng sweldo. Basta may pera, gagayin ko ang lahat. Hindi naman si Master Chen. Ngayon lang ako nakilala. Kailangan pa bang itanong yan? Say. Gusto mong kumita ng pera, di ba? Halika, tuturuan kita kung paano kumita. Halika, nandito na ang party girl. Basta may pera, kaya niyang gawin ang lahat. Huwag kang mahiya. Iba talaga kapag nagpalit ng damit. Hindi ba? Mas gumanda pa siya. Inumin mo to. Ay, tama na, tama na. Ano bang nakakatuwa dyan? Bakit hindi na lang tayo? Maglarong truth or dare? Truth ba ang pipiliin mo? O dare? Truth na lang siguro. Naku, may itatanong akong pasabog. Kanino mo ibinigay ang first night mo? 3 taon na ang nakalipas. Ang kay Zuyu ay kunwari lang. At noong kami pa ni Zixi, wala ring nangyari sa amin. Nasa akin pa ang first night ko. Pero hindi ko pwedeng sabihin. Kung hindi, hindi ako titigilan ni Sukayan Kian. Sabihin mo na. Hindi ka marunong maglaro, ano? Nga. Matatanda na tayo. Ano bang hindi mo masabi? Ang girlfriend ko. Siyempre, sa akin niya ibinigay.
Talaga ba? Si Song Jae dati noong may boyfriend, hindi nagpapahawak. Kahit si Jitsi hindi siya nakuha. Hindi ko akalain. Ikaw pala ang nakakuha sa kanya. Siyempre naman. Kung ayaw mong maniwala, pwede mong tanungin si Boss Chen. Talaga? Noon, saksi ang lahat. Di ba? Halika, halika. Tuloy tayo. Tuloy, tuloy. Ay, ikaw na naman? Ngayon, pipiliin mo ba ang truth? O dare? Hindi na ako pwedeng pumili ng truth. Si Sukyan Kian. Siguradong abusuhin niya lang ako. Pipiliin ko ang dare. Saj! Song Jae, pumili kang ubas. Tapos pumili kang isang lalaki. At subuan mo siya. Dapat gamit ang bibig mo, ha? Ang galing talaga ni MS sumaglaro. Song Jiay, gusto ko rin ng ubas. Subo ba yan? Turuan kita. Ay, ang kadiri mo. Ay, kinandidiri mo ako, ha? Bakit ka nakatingin sa akin? Gusto mo akong subuan? Binalaan na kita, huwag mo siyang hawakan. Hahalikan ko ang girlfriend ko. Ano bang pakialam mo? Pero masarap pa rin ang lasa. Tulad ng 3 taon nang nakalipas. Tigilan mo. Naawa ka sa kanya? Song Jiay, talagang malandi ka hanggang buto. Malandi ako. Kasi isa akong hostess. Siyempre, mahal ko ang mga kliyente ko. Kung si Master Chen ay kayang magbayad, pwede rin kitang mahalin. Kahit magkano, basta kayang bayaran? Kahit overnight. Kung ganun, magbibigay ako ng 100,000. Halika na, magandang dilag, sumama ka sa akin. Ay, Song Jae, nagustuhan ka ni Boss Wang. Nag-offer ng 100,000 para sa overnight. Bakit hindi mo pa sagutin si Boss Wang? Boss Wang, ang lakas ng loob mo. Petty girlfriend ko, hinahawakan mo? Ayoko na. Hindi masaya. May girlfriend na siya. Tara na. Ngayon, walang makakaalis. Master Chen, anong ibig mong sabihin? Gusto mong umalis? Pwede naman. Pero sundin ang patakaran. Kung sino ang pinakamataas ang offer, siya ang mananalo. Dahil nagsalita na si Master Chen, ako ang unang mag-o-offer. Mag-o-offer ako ng 500,000. Boss Wang, nababaliw ka na ba? Petty girlfriend ko, hinahawakan mo? Mag-o-offer ako ng ganito. Si Master Zhou ay nag-o-offer ng 1,000,000. 10 milyon. Grabe naman ang yaman ni Master Zhou. Kung gayon, congratulations, Master Zhou, sa pagkuha ng iyong minamahal. Kaya, sasama ka ba sa akin? Nag-offer si Master Zhou ng napakalaking halaga. Siyempre, gusto ko. Teka lang. Mag-o-offer ako ng 20 milyon. Sumama ka sa akin. Kahit na nagbebenta ako ng sarili ko, may karapatan pa rin akong pumili, di ba? Ngayong gabi, gaano man kalaki ang ibayad mo. Salamat sa pagliligtas mo sa akin kanina, pero hindi ko kukunin ang pera mo. Hindi rin ako makikipag-ugnayan sa'yo. Sa tingin mo ba, ganoon akong klaseng tao? Pero sa totoo lang, kahit ano paman, niligtas kita. Hindi mo ako iwan dito. Nakakahiya yon. Kung gayon, anong gagawin? Dapat kompleto ang pagpapangga. Bitawan mo ako. Ganyan ka ba sa kahit sinong tao? Kaya mong gawin yan? Ikaw lang. Sa loob ng 3 taon, wala nang iba. Ikaw lang palagi. Sa pagkakataong ito, ikaw ang unang nang akit sa akin. Hindi pwede. Engaged na siya kay Sukyan Kian. Song Jiay, hindi ka na pwedeng magkatuloy sa paghabol sa kanya. Song Jiay, Matatanda na kayong lahat. Ang one night stand,
Hindi mo na kailangang seryosohin. One night stand. Hindi yan ang sinabi mo kagabi. Sa sitwasyon kagabi, siguradong nadrug ako. Hindi ko na makandaan ang sinabi ko. Master Chen, hindi mo naman siguro sineryoso, di ba? Kaya sa lahat, kaya mong gawin to, di ba? Naman. Hanggang kailan mo pa ako lolokohin? May dugo pa sa kumot. Malinaw na ikaw ang unang beses. Kaya 3 taon na ang nakalipas. Hindi ka talaga nakipag. Relasyon kay Zhao Yu, di ba? Matagal ko nang sinabi sa'yo. Ang first time ko, ibinigay ko kay Zuyu. Said, Ngayon na nakasama na natin ang isa't isa. Ang 30 milyong penalty. Pwede na sigurong burahin, di ba? Ngayon, quits na tayo. sino ang nagsabing papayagan kitang umalis? Magbibigay ako ng isa pang 30 milyon para bilhin ka ulit. Ikaw kayo. Bakit ka nagpapanik? Ang mahuli sa akto. Hindi mo naman ito ang unang beses, di ba? Hayop ka. Alam ko na talagang akitin mo si Jixi. Mula sa pagiging katulong, umabot ka na sa kama niya. Wala ka talagang hiya. Umalis ka sa pamilyang Chen. Umalis ka. Sasabihin ko sa'yo, kung malalaman ni Jixi ang nangyari noon, papatayin ko ang nanay mo. Hello. Ano? Doktor. Kumusta na po ang nanay ko? Noon, nasugatan ang ulo ng nanay mo. Naapektuhan ang ugat. Kahit operahan, maaring hindi na siya gumaling. Maaring hindi na siya magising. Hindi na magigising. May paraan pa kayo. Di ba? Doktor, pakiusap, iligtas nyo ang nanay ko. May isang imported na gamot. Kailangan ng 200,000 piso bawat bote. Kailangan ng isang bote bawat buwan. 200,000. Saan ako kukuha ng 200,000 piso? Dapat ba akong lumapit kay Chen Zixi? Bigyan siya ng pinakamagandang gamot. Isulat sa account ko. Zhao Yu, Huwag kang mag-alala. Ito ay pag-ari ng pamilyang Zhao. Isang salita ko lang yan. salamat. Babayaran kita agad. Sinabi ko na sa'yo. Hindi ako interesado sa pera. Interesado ako sa'yo. Gagawan ko ng paraan para mabayaran ka. Hay, Biro lang. Tingnan mo, takot na takot ka. Umalis na ako sa pamilyang Chen. Hindi rin ako makakahanap ng ibang trabaho agad. Kailangan ko munang mag-part-time sa pamamahagi ng flares. Pasensya na. Wala kang mata, no? Nagkabanggaan tayo. Hindi naman siguro ako lang ang may kasalanan. Di ba? Bakit ka nananaki? Hayop ka. Nadumihan mo ang damit ko. Anong masama kung saktan kita? Ako ang panganay na anak ng pamilyang Lee. Sino ka ba sa tingin mo? Tingnan mo. Magkano ba ang damit mo? Babayaran ko na lang. Di ba? Alam mo ba kung magkano ang damit na to? Pinakabagong disenyo mula sa Paris Fashion. 200,000. Wala akong ganoong kalaking pera. Walang pera. Wala ka namang pera, pero ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Ganito na lang. Lumuhod ka at huminging tawad sa akin. Hindi ko na ipapabayad sa'yo ang damit, para hindi masabing inaapi ko ang mahihirap. Huwag kang sumobra. 200,000 o lumuhod at huminging tawad? Ikaw ang pumili. 200,000. Sapat na para sa isang bote ng gamot ng nanay ko. Sa susunod na makita mo kaming mayayaman, tandaan mong lumayo ka. Ang pagdurog sa'yo ay parang pagdurog lang ng langgam. Ganun lang kadali. Master Chen. Ang pamilyang Lee ay malakas na ngayon. Nangahas na silang galawin ang tao ko. Tao mo? Gusto mong malugi ang pamilyang Lee, di ba? Master Chen, alam ko na po talaga ang pagkakamali ko. Hindi ko po talaga alam na tao mo pala siya. Umalis ka. Kung hindi mo kayang pulutin lahat, Huwag mo nang pulutin. hindi ka makakakuha ng pera. Hindi dapat madumihan. Sabi ko huwag mo nang pulutin. Para lang sa ganoong kaliit na pera. Ganoon ba kahalaga? Kaya kang paluhurin. may isang imported na gamot na nagkakahalaga ng 200,000 bawat bote. Kailangan ng isang bote bawat buwan. 3 taon na ang nakalipas. Sinagot na kita. Para sa akin, napakahalaga nito. Kahalagahan na kaya kang ipagpalit sa iba. Said. Song Jiai, talagang matindi ka. Bitawan mo ako. Anong gagawin mo?
Anong ginagawa mo? Gusto mo akong makasama? 1,000,000 bawat beses. Hindi naman siguro gustong makakuha ni Master Chen ng libre, di ba? May 100,000,000 sa card na to. Maging kabit ko. Paglingkuran mo ako ng maayos. Nakarating pa rin tayo sa puntong ito. Ibinenta ko ang sarili ko sa'yo para sa pera. Siguradong galit na galit ka sa akin, di ba? Sage, paano gustong maglaro ni Master Chen? Hubarin mo ang damit mo. Teka lang. Ituloy mo. Gagawin ko ang gusto kong gawin. Dahil kabit kita, sundin mo ang mga patakaran. Kung wala akong pahintulot, hindi ka pwedeng umalis. Anong gagawin mo? Bilang kabit mo, ang tanging magagawa ko ay paglingkuran ka, di ba? Kumain ka. Ang paborito mong tomato egg noodles. Tikman mo kung masarap. Hindi naman siguro, binata. Bilang gantimpala, bukas, gawan mo ulit ako nito. Sige, gagawa ako nito habang buhay. Ang sitwasyon ni MS Song ay maaaring may dalawang dahilan. Una, gastroenteritis. Pangalawa, buntis siya. Bantis? Wala na, uwi na muna ako. I-check mo ng maayos. Kung gastroenteritis ba talaga o buntis. Bantis ka. Huwag kang mag-alala. Kung bantis ka man, bibigyan kita ng tamang posisyon. Magpapakasal tayo ng formal, at ikakasal kita. Ang anak na nasa tiyan mo ay sa kanya. Ang girlfriend ko, Ay buntis sa anak ng iba. kaninong anak yan? Ganoon ba? Ano ba? Hindi mo ba sinabi sa kanya na mistress mo ako? Sinabi ko naman. Alam ko naman. Pero hindi ako pumapansin. Magkano ang binigay mo sa kanya? Ibabalik ko sa'yo. Niloloko ka na sa harap mo at kayang-kaya mo pa ring tiisin. Pareho lang tayo. Hanap-hanap mo ng away? Kung gusto mong malaman kung kanino, bilangin mo lang ang mga araw. Alam mo na agad. Sabihin mo, ilang araw na ang fetus. Ayon sa pagsusuri, ang edad ng fetus ay... Sabihin mo ang edad ng fetus. Ang edad ng fetus ay... Ha? Hindi ka buntis. Gastroenteritis lang yan. At kulang ka sa nutrisyon. Kailangan mong maospital para magpagaling. Mabuti na lang, hindi pagbubuntis. Okay lang. Hindi ka man nabuntis ngayon. Bata pa tayo. Marami pa tayong pagkakataon. Ha? Buntis ka talaga. Kung ayaw mong, ipatanggal ang bata. Sumunod ka lang. Nakipagtalik ka talaga sa kanya, di ba? Song Jiai, ang chef mo. Nakipagtalik ako sa kanya 3 taon na ang nakalipas. Hindi mo ba nakita mismo? Huwag mong kalimutan, ikaw ang aking kabit. Ito ang pera mo, walang bawas. Ang tinatawag mong kabit, hindi ko na rin tatanggapin. Teka, hintayin mo ako. Nagugutom ka ba? Dinalhan kita ng pagkain. Anong gagawin ko? Si Chen Zizi at Sukyan yan. Engaged na. Kung ipapanganak ang batang ito, magiging anak sa labas din siya. Kung malalaman nila, nabantis ka, siguradong ipapakuha nila ang bata ng sapilitan. Bakit mo ako tinutulungan? Maraming beses ko nang sinabi. Pero, Hindi ka naniniwala. Gusto kita. Tinutulungan kita para bigyan ka ng karapatang pimili para sa sarili mo kung itutuloy mo ba ang pagbubantis na ito. Baby, dapat ba kitang panatilihin? Ang babaeng yan, si Song Jiai. Buntis nga sa anak ni Jitsi. Dahil naguguluhan ka. Kung itutuloy mo ba ang bata?
Ako na ang tutulong sa'yo. MS Song Jiay, gumagaling na ang nanay mo. Malapit na siyang magising. Ano? Ma. Ma. Gising ka na rin sa wakas. Ako to. Tingnan mo ako. Ako ang anak mong si Jiay. Ma. Doktor, anong nangyayari? 3 taon nang komatose ang pasyente. Kailangan ng proseso para makarecover. Ngayon, nakakarinig lang siya ng boses. Pwede mo siyang samahan ng maayos. Makakatulong yan sa paggaling niya. Ma, huwag kang mag-alala. Gagaling ka ng tuluyan. Pagdating ng panahon, masasabi mo sa akin mismo kung paano ka talaga na-aksidente noon. Ano? Gising na ang nanay ni Song Jiay? Song Jiay, ang nanay mo ay katulong sa pamilyang Su. Anak ka lang ang katulong. Ano ang karapatan mong agawin? Ang taong gusto ko? Bibigyan kita ng 10 milyon. Ano man ang paraan mo, gusto kong mamatay siya. Ang bibig lang ang patay. Kumain ka muna, ha? Baka magkasakit ka sa gutom. Hindi ako gutom. Kumain ka na. Ako ang bahala sa girlfriend ko. Master Chen, hindi na kita gaguluhin. Kung hindi alam ng iba, isipin nilang inaagaw mo siya. Sino ba talaga ang umagaw noon? Nasa ospital tayo. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagigising ang nanay ko. Kailangan nyo ba talagang mag-away sa ganitong oras? Umalis kayo. Lahat kayo, umalis kayo. Ma, anong nangyari sa'yo, ma? Doktor. May Doktor Barito. Gumising ka, ma. Ma, Kailangan nang ilipat ang labi sa morgue. MS Song, pakibitaw po. Makikiramay po kami. saan nyo siya dadalhin? Hindi pa patay ang nanay ko. Ma, saan ka pupunta? Ma, Sa loob ng 1 oras, alamin mo ang lahat tungkol sa nanay ni Song Jiay. Master Chen, Ang sanhi ng pagkamatay ng nanay ni MS Song. ay pagkalason. May naglagay ng lason ng palihim. Nalaman mo na ba kung sino? Nabura na ang CCTV footage. Inaayos na namin. Ginagawa namin ang lahat para malaman. Gutom ka ba? Kukuha ako ng makakain mo. Ha? Ayusin agad ang pagpapalaglag ng bata para sa kanya. Ngayon na, agad-agad. Masyadong mahina si MS Song. Kung ipapalaglag niya ang batang ito, baka hindi na siya makaanak pa. Ipalaglag. Tutal, ang isang babaeng tulad niya, hindi karapat dapat mag-aanak. anong gagawin ninyo? Huwag ninyong ipapalaglag ang anak ko. Hindi pwede. Mga hayop kayo. Wala kayong karapatan na ipapalaglag ang anak ko. Bitawan niyo ako. Ayos ka lang ba? Sanggayon, dito ka muna. Manirahan. Salamat, pero gusto kong malaman, paano namatay ang nanay ko? May nagtangkang saktan siya. May problema nga. Sinuri namin ang CCTV noong mga araw na yon, pero nabura ang footage. At pagkatapos na nangyari, sa nanay mo, may isang nurse na nawala. Nawawala. Sinuri namin ang account niya. Nalaman namin na noong araw na nangyari ang insidente sa nanay mo, nakatanggap siya ng malaking halaga ng pera. Kaya pinaghihinalaan namin
na tumanggap siya ng pera para gawin ang utos ng iba at saktan ang nanay mo. Sino ang naglipat ng pera sa taong ito? Sino ang gustong pumatay sa nanay ko? Sabihin mo, dali, sabihin mo sa akin. Chen Zizi, Impossible. Kahit gaano pa niya ako kinamumuhian noon, hindi niya magagawang saktan ang nanay ko. ang account ay talagang account ni Chen Zizi. Pero, possible rin na si Sukyanuyan ang gumagamit nito. Nalaman namin na ang nanay mo noon ay nagtrabaho bilang katulong sa pamilyang Su. Noong nangyari ang insidente, sa nanay ko, sirang lahat ang CCTV sa pamilyang Su. Walang tao sa bahay noon, kaya walang nakakaalam kung paano kalaga nangyari ang aksidente sa nanay ko. Ito ang nakaka-interes. Isipin mo. Noong nangyari ang aksidente sa nanay mo, sira ang CCTV. At noong kailangan mo ng pambayad sa ospital, sakto namang lumapit sa iyo si Sukuyanuyan para iwanan mo si Chen Zizi. Ibig mong sabihin, lahat ng ito ay plano ni Sukyan-kian. Nang magising ang nanay ko, natakot siyang mabunyag ang lahat. Kaya pinatay niya ito. Kung hindi ako nagkakamali, posibleng kasama rin si Chen Zizi. Tutal, fiance niya si Sukuyanuyan. Hindi pwede. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako babalik. Bitawan mo ako. Sa tingin mo ba, dahil kasama mo siya, may karapatan ka ng kalabanin ako? Hindi ako babalik. Kung gayon, baliin niyo ang mga binti niya. Huwag. Huwag niyo siyang saktan. Sasama ako sa'yo. Jay, huwag kang sumama sa kanya. Chen Zizi, Ito ay, usapan ng mga lalaki. Kung matapang ka, ako ang harapin mo. Patayin mo akong gayon. Huwag kang manaki. Huwag mong saktan si Zouyu. Nakikiusap ako sa'yo, please lang. Nakikiusap ka? Kung ganun, ipakita mo ang sinseridad mo sa pagmamakaawa. Song Jay, Ibaba mo ako. Manatili ka sa pamilyang Chen simula ngayon. Kung wala akong pahintulot, wala kang pupuntahan. Naintindihan mo? Ano ba talaga ang gusto mo, Chen Zixi? Alagaan mo siya. Kung wala akong pahintulot, huwag mo siyang hayaang umalis sa pamilyang Chen. Opo. Si Song Jai na naman ang salarin. Hindi ba sinabi ko na huwag mo akong kontakin? Ano? Nalaman ng pamilyang Zhou ang tungkol sa'yo. At alam nilang ikaw ang naglagay ng lason. Kung talagang, nag-imbestiga siya ngayon, at nalaman niyang ako ang may pakana sa pagkamatay ng nanay niya, tiyak na sasabihin niya kay Song Jai. Paano kung ang babaeng yon ay sabihin din kay Jixi? Kailangan mamatay ang babaeng yon. Teka! Ilagay mo muna dyan. Ako na ang magdadala mamaya. Song Jai, ngayon ikaw na ang nasa kamay ko na. Mamamatay ka talaga. Huwag mong saktan si Zouyu. Sige na, pinakiusapan kita, di ba? Pinakiusapan ako? Para lang sa isang lalaki, pinakiusapan niya ako. Master Chen. 3 araw na kayong umiinom dito. Ano? Master Chen, Naayos na ang Vaidyota. 3 taon na ang nakalipas. Ang ina ni Songjae ay nasaktan sa pamilyang Su. Hindi ito aksidente. Si Sukyankian. Siya ang nagtulak sa tiya pababa ng hagdan. Ano? Song Jai. Nasa bahay pa si Song Jai. Sukyankian. Tiyak na sasaktan niya siya.
Bakit ikaw? Nung nangyari ang insidente sa nanay mo, sira ang CCTV. Nung kailangan mo ng pambayad sa ospital, saktong nakita ka ni Sukian-kian. Paiwanan mo si Chen Zitzi. Sukian-kian, nung nasa pamilyang Su ang nanay ko, hindi ito aksidente. Ikaw ang nagplano ng lahat. At anong ngayon? Sino ba kasing nagsabi sa'yo na maging walang hiya? Inaakit mo ang lalaki ko. Binibigyan lang kitang leksyon. Bakit? Kahit nakasama mo na si Chen Zixi, bakit mo pa rin pinatay ang nanay ko? Hindi ako ang pumatay sa nanay mo. Si Chen Jixi. Ako ang kanyang fiance. Para sa akin, gagawin niya ang lahat. Sino ka ba para magsalita? Papatayin kita. Anong ginagawa mo? Papatayin kita. Hayop ka! Bitawan mo ako. Ikaw na hayop, malakas ka pang loob na patayin ako? Ngayon, ipadadala kita sa impyerno. Song Jiai. Song Jiai. Hanapin niyo agad si Song Jiai. Sukian-kian. Ang nanay ko ay nagtrabaho bilang katulong. Sa bahay niyong mahigit 10 taon. Masasabi nating, Magkasama kayong lumaki. Palagi kitang itinuturing na kaibigan. Bakit mo ito ginagawa sa akin? sino ang kaibigan mo? Bakit ka mas maganda? Kaysa sa akin simula pa noong bata tayo? Mas maganda ang grades mo kaysa sa akin. Ako ang panganay na anak ng pamilyang Su. Bakit ako laging talo sa'yo sa lahat ng bagay? At nabuntis ka pa ni Jitsi. Gusto kong mamatay ka. Mamatay ka na. Tigilan mo yan. Jitsi! Anong ginagawa mo rito? Ang nangyari 3 taon na ang nakalipas. Alam ko na ang lahat. Ikaw ang nagtulak sa nanay ni Song Jiai. Mula sa hagdan. Ikaw din. Ang gumamit ng card ko para suhulan. Ang nurse para lasunin siya. Alam ko na ang lahat. Ang sumuhol sa nurse ay hindi ikaw. Siyempre hindi ako. Alam mo ba talaga kung gaano kita kamahal? Jitsi! Sa totoo lang, 3 taon na ang nakalipas. Ako. Huwag kang lumapit. Kung lalapit ka pa, papatayin ko siya. Ikaw. Pag-usapan natin ng maayos. Huwag mo siyang saktan. Tayo. Pag-usapan natin ng maayos. Pag-usapan natin. Pag-usapan? Paano natin pag-usapan ng maayos? Ang dami kong ginawa. Hindi niyo talaga ako mapapatawad. Kahit mamatay pa ako. Hindi ko hahayaang magkasama kayo. Song Jiai. Doctor, kumusta siya? Masyadong malala ang pinsala sa utak. Hindi namin kayang gawin ang operasyon. Sino ang kayang gumawa ng operasyon? Ang tanging makakagawa ng operasyon na ito ay ang aming diyan, si Zuyu. Zhao Yu. Agad mong operahan si Song Jiai. Nasa panganib siya ngayon. Bakit naman ako susunod sa'yo? Hindi ba't boyfriend ka niya? Hindi mo ba siya ililigtas? Ano? Gusto mo na naman akong bagbigin? Seiji, gawin mo. Ikaw. Basta iligtas mo lang siya. Kahit ano, gagawin ko. Nagmamakawa ka ba sa akin? Magmakawa ka. Kapag nagmamakawa ka, dapat may tamang pagmamakaawa. Lumuhod ka. Kung luluhod lang ako, ililigtas mo siya? Depende yan. Sa sinseridad ng pagluhod mo. Sage. Zhao Yu. Ako, si Chen Zizi, nagmamakaawa sa'yo. Iligtas mo siya. Chen Zizi. Mahal mo siya. Ang sakit naman ng pagmamahal mo. Ililigtas mo ba siya o hindi? Puwede kitang tulungan. Pero, Kailangan mong pimayag. Sa isang kondisyon ko. Kailangan mo siyang iwan pagkatapos. Dahil siya ang girlfriend ko. Song Jiai, bakit ka ba napakabobo? Ang laking bagay na nagkasakit ang nanay mo, pero hindi mo man lang sinabi sa akin. Hindi mo man lang sinabi sa akin.
Mas pinili mo pang makipag-ugnayan kay Zhao Yu kaysa sabihin sa akin. Kasalanan ko rin. Dahil sa pagpilit kong umalis ng bahay noon, at itinago ko ang pagkatao ko sa'yo, ako ang mas malaking tanga. Songjie. Patawad. Songjie, gising ka na. Ang galing, Songjie. Alam mo ba, habang hindi ka pa nagigising, kung gaano ako kalungkot? Alam ko na ang lahat. Kasalanan lahat ito ni Sukyan-kian. Siya ang nagplano para masira ang nanay mo. Kaya ka napilitang sumama kay Zhao Yu. Kasalanan ko rin. Kasalanan ko na itinago ko ang tunay kong pagkatao sa'yo. Patawarin mo ako, please. Gusto kong magkasama tayo. Ano ang sinabi mo? Sinabi kong gusto kong magkasama tayo. Songjie, patawarin mo ako, please. Sa akin at kay Sukyan-kian, wala naman talagang nangyari. Gusto ko lang siyang gamitin para inisin ka. Para lang magalit ka. Patay na siya. Bangkarote na rin ang pamilyang Su. Patawarin mo ako, please. Pwede ba tayong magsimula ulit? Sir, nagkakamali ka siguro. Sir, nagkakamali ka siguro. Hindi kita kilala. Hindi, Songjie. Alam kong galit ka sa akin, pero Palagang hindi kita kilala. ako si Chen Zixi. Chen Zixi. Doctor. Ito ay amnesia. Nadulot ng pagkabangga sa ulo. Amnesia. Sabihin mo, ikaw ba ang nandito? Noong nag-opera ka, siya ang may gawa. Baliw ka ba? Ako ang boyfriend niya. Sasaktan ko ba siya? Boyfriend. Ako ang boyfriend mo. At bantis ka sa 2 buwan kong sanggol. Naalala mo, kung gusto mong malaman, kung kanino ang bata, bilangin mo ang mga araw, at malalaman mo kung kanino. Ikaw si Zhao Yu. Alam kong, maalala mo ako. Kaya pala, napakahalaga ni Zhao Yu sa iyo. Kahit kalimutan mo ako, hindi mo siya makakalimutan. Paglabas mo ng ospital, magpapakasal na tayo. Okay ba? Zhao Yu, boyfriend ko ba talaga siya? Pero bakit ako umiiyak nang makita ko siya? Mukhang si Zhao Yu, nga ang boyfriend ko. Tingnan mo ang dinala ko sa iyo. Masarap na pagkain. Ang paborito mong hipon. Ito ang paborito mong hipon. Jay. Anong nangyari sa'yo? Wala. Nakalimutan ko lang. Napaborito ko pala ang hipon. Ano bang iniisip mo? Ang bait sa'yo ni Zhao Yu. Bakit ka pa rin? Naisip si Chen Zixi. Paglabas mo ng ospital, magpakasal na tayo, okay? Ang bilis naman. Tingnan mo, 2 buwan na rin ang baby. Gusto kong bigyan ka ng pangalan. Gusto kong bigyan ang baby na mainit na tahanan. Siege. Zhao. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan. Handa ka bang pakasalan si Email Song at manatili sa kanya magpakailanman? Ikaw si Chen Zixi. Ikaw, Ako to. Ang class president natin. class president. Pero normal lang na hindi mo ako maalala. Pero may gusto akong sabihin sa'yo. Noon, walang nangyari kina Song Jiayi at Zhao Yu. Walang nangyari sa kanila. Anong sinasabi mo? Noon, nagtatrabaho ako part-time sa hotel. Nagkataon na nakita ko sina Sukyan-kian at Song Jiayi. Narinig kong sinabi ni Sukyan-kian na kailangan niyang magpanggap kasama si Zhao Yu. Ang layunin ay para kamuhian mo siya. Hanggang kailan mo pa ako lolokohin? May dugo pa sa kumot. Malinaw na ikaw ang una. Kaya 3 taon na ang nakalipas. Hindi ka talaga nakipag.
Ugnayan kay Zhao Yu, tama ba? Ibig sabihin, sa loob ng 3 taon na ito, sina Song Jiai at Zhao Yu ay walang anumang koneksyon. Ako ang paulit-ulit na nanakit sa kanya, kaya siya lumayo sa akin. Song. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, handa ka bang pakasalan si In Hizao? At manatili sa kanya magpakailanman? Song Jiai, ikaw na malandi. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay. Ang anak kong si Suyan Qian. Kumalma ka. Gusto kong makita si Chen Zitzi. Nandito ako. Ikaw ang dahilan kung bakit nalugi ang pamilya namin. Pinatay mo ang aming Kian. Mahal na mahal ka niya. Pero dahil sa babaeng ito, sinira mo siya at ang pamilyang Su. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Say, lalapit ako, pakawalan mo siya. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko. Pakawalan mo siya. Huli na, dadalhin ko ang babaeng ito para makita ang aming Kian. Naalala ko na. Zixi. Jiai, Alam kong ikaw si Zixi. umalis ka. Zixi. Song Jiai, ang ganda mo sa wedding gown, tulad ng inaasahan ko. Zixi, huwag ka nang magsalita. Patawad sa lahat ng ginawa ko, na nakasakit sa'yo, at muntik mo pang mawala ang anak mo. Tulong. Huwag kang mag-alala. Matagumpay ang operasyon. Matibay ang buhay niya, hindi siya mamamatay. Zhao Yu. Salamat. Nga pala, kung bibigyan ka ulit ng pagkakataon, siya pa rin ba ang pipiliin mo? Siya ang palagi kong pipiliin. Hindi ko inakala. Mula pagkabata, palagi akong talo sa kanya. Akala ko, sa usaping babae, mananalo ako sa kanya kahit minsan. Pero talo pa rin ako. Nakakainis. Hindi masaya. Alis na ako. Zhao Yu. Nga pala, kung hindi kanya tratuhin ng maayos, pwede kitang samahan. Para pagselosin siya kahit minsan. Song Jiai. Song Jiai. Zixi. Song Jiai, pakakasalan mo ba ako? May anak na tayo. Siyempre, pakakasalan kita. Pero may 3 kasunduan tayo. Simula ngayon, Hindi na tayo magtatago ng anumang bagay sa isa't isa. Kapag may problema, hindi na natin ito sosolusyunan ng mag-isa. At hindi na tayo magkakaroon ng anumang pagdududa. Narinig mo ba? pangako ko sa'yo,